Sa ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras! Ang Rodrigo Roa Duterte. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Katatanggap lang po namin ang balitang ito, unanimous ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber. Kinatigan nito ang desisyon ng pre-trial chamber na ibasura ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Tinanggihan ng appeals chamber ang lahat ng tatlong grounds ng kampo ni Duterte. Ibig sabihin, mananatiling nakapiit si Duterte sa The Hague. The appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pre-trial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Finally, the appeals chamber notes that the pre-trial chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Halos siyam na buwan nang nakakulong si Duterte sa The Hague, Netherlands. Para po yan sa reklamong crimes against humanity, kaugnay sa extrajudicial killings sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Pinili ni Duterte na huwag dumalo sa pagbaba ng desisyon. At kaugnay ng pagkatig ng ICC Appeals Chamber sa naunang desisyon para ibasura ang apilang interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakausap po natin si GMA News stringer Sofia Balod Lorenzo. Tumutok siya mula mismo sa media room ng korte sa The Hague, Netherlands. Magandang umaga sa iyo dyan, Sofia. Hello Mel, kamusta? Nandito nga tayo sa The Hague, sa International Criminal Court sa The Hague, kung saan kakatapos lang noong nangyaring hearing sa pagdetermina kung mabibigyan ba ng apila, ilang interim release itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa three grounds nga na sinabi ng pre-trial chamber court, gayon din sa sinabi ng depensa, lahat ito ay rejected. Ngayon, alas 11:30 na dito sa The Hague. So halos isang oras lang yung ginugol para dun sa buong hearing. At gaya nga nung mga natunghayan natin mismo during the hearing, no, kumbaga yung mga tao doon talagang pigil hininga na nag-aabang nung kanilang mga resulta. At habang nga na isa-isa na sinasabi na rejected yung mga grounds, makikita rin natin na kumbaga yung lugmok din ng mukha ng legal defense counsel ni dating Pangulong Duterte na medyo lugmok na nga. So at nung sinabi na yung pangatlong ground pare-parehong rejected, doon na nagsimula rin na maging emosyonal yung mga kasama nating mga publiko at mga NGO dun sa loob ng courtroom, at yung iba pa nga napaiyak, at yung iba pa talagang nagbunyi din at masayang lumabas ng courtroom, lalo na yung mga sahanay naman ng mga biktima. Yun nga Mel, no, sinabi nga na tatlong ground yung naging basihan ng pagkakaroon ng rejection. Yung una ay kung flight risk ba si dating Pangulong Duterte, kung may posibilidad ba siya na kumbaga mag-abscond or tumakas dito sa kanyang kaso. Pangalawa ay kung yung guarantees na binibigay ng state, kung na-exhaust ba yon ng pre-trial chamber, yun ang sinasabi ng depensa. At ikatlo ay yung humanitarian grounds nga. Dun sa tatlong grounds na yon rejected, at isa sa mga sinasabi nga nila na nananatili na yung popularidad din ni dating Pangulong Duterte, hindi lang sa Pilipinas kundi lalo sa kung saan siya naelekta doon sa Davao City bilang mayor noong May 2025. Kasama na rin yan sa mga factors, kabilang na rin ang
sinasabi na financial capability o yung tinatawag din nila na mga contacts, international contacts, lahat yan ikonsidera ng appeals chamber para dito sa resulta ng kaso. So ayun, ito ay ayon dun sa Article 58(1)(b) ng Rome Statute at yun nga ang napagdesisyon na nila na hindi nakapagpakita ang depensa ng sufficient grounds para ma-revoke or ma-reject yung mga desisyon ng pre-trial chamber nung September 2025. Mel. Nauwi sa pananampal at tila pagbalibag ang nahulikam na pagtatalo ng influencer na si Mika Nicdao at kanyang nobyo. Babala mga kapuso dahil sensitibo po ang susunod ninyong mapapanood. Nakatutok si Chino Gaston. Sa viral na ngayong video ng influencer na si Mika Nicdao, makikita ang CCTV footage ng pagtatalo niya at ng nobyo. Humarang sa pinto si Mika pero bigla siya nitong hinila at saka sinampal. Sa isa pang video, makikita ang agawan nila sa isang cellphone. Nauwi yan sa tila pagbalibag ng kanyang boyfriend para lang maagaw ang cellphone. Napahagulgol na lang sa pag-iyak si Mika habang nakasalampak sa sahig. Ipinost ang video noong November 25. Ayon kay Mika, isang araw lang ito matapos nilang ipagdiwang ang kanilang anniversary. Chat siya sa Messenger. Meron ako nakita na girl, bakit siya ang nasa number 1 sa Messenger. Ang dami niya muna sinabi. Alam ko na pagka parang feeling ko may mali yung kilos niya, iba na. So sabi ko sa kanya, bakit aalis ka? Saan ka pupunta? Bigla na siyang aggressive. Nasaktan niya na talaga ako. Hanggang sa'yo na, doon na naisip ko na, talaga kaya niya pala talagang gawin. Bago nito, may mga tangka na umanong pananakit ang nobyo ayon kay Mika, pero hindi itinutuloy ng lalaki. Naging roller coaster nga talaga na hindi ko na lang rin namalayan sa sarili ko na na-tolerate ko yung ganong relationship, na nakatagal din ako. Hindi mo naman kasi agad siyempre sa umpisa parang lahat naman maganda eh. Lahat may kilig pa, lahat maayos pa. So kailangan dapat una pa lang, pag may sign na ng abusive behavior, talagang umano ka na, may-exit ka na. Ipinakita namin sa Gabriela Party List ang mga video. Sa unang tingin ng grupo, paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children ang nangyari. Sa ilalim nito, maaaring panagutin ang sino mang tao kapag nagkaroon ng pisikal, sexual, psychological o economic abuse laban sa kasalukuyan o dating kasintahang babae o anak nito. Sa case niya ay hindi inaabot. Halimbawa, yung kanina, konti lang, no? Pero may dinudulot talagang pinsala sa kanya yun eh. Tapos talaga yung impact nun talagang yung buong pagkatao mismo ng tao yung affected dyan. Kung halimbawa, nire-respect mo yan, tapos karelasyon mo nga, ka-live-in mo nga, tapos mag-a-attempt ka na saktan o dahil nag-struggle kayo dun sa ano. Na halimbawa, galit, ganyan. Porque galit, meron ka ng license para gawin yun. Kapag napatunayang may sala, maaaring maharap sa 1 buwang hanggang 20 taong pagkakakulong at multang mula 100,000 hanggang 300,000 pesos, depende sa uri ng pananakit. Ngayon pa lang, may mga hakbang ng pinag-iisipan si Mika. Ang iba pang detalye ng sinapit ni Mika, ikinuwento niya sa Kapuso Mo Jessica Soho na mapapanood sa Linggo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nangisay at nawala ng malay ang isang grade 5 student na pinahit-hit umano ng tuklaw o yung sigarilyong hinaluan ng kemikal na parang sa marijuana. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Bigla na lang nangisay ang batang ito sa barangay Tatulon QC hanggang sa mag-collapse, kaya napasugod ang mga taga-barangay. Napag-alaman na itong bata na to nag-take or pinag-take allegedly nung sinasabi nilang artificial marijuana, yung tuklaw. Una naging unconscious, tapos naging conscious na po yung bata. Dinala sa barangay ang batang grade 5 student, tulala at hindi makausap. Naroon na ang kanyang ama. Nangisay po siya dun sa kalsada dun ng paaralan. Pagkatapos ng
mag-take nung tuklaw daw, yung parang yosi na yun. Maya-maya pa, nakapagsalita na ang bata. Anong nararamdaman mo ngayon? Nahuhulog. Nahulog? Tinig ko po na tuklaw. Tuklaw? Anong itsura niya? Para siyang sigarilyo? Bali, hinit-hit mo siya. Opo. Ilang beses kang humit-hit nun? 2. Ang tuklaw ay isang sigarilyo na may halong synthetic cannabinoid, isang kemikal na nilikha para gayahin ang epekto ng natural cannabinoid na mula sa marijuana. Lubhang delikado sa katawan ng tao, kaya kabilang ito sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Dangerous Drugs Act. Nauna nang sinabi ng PDEA na ang pangingisay ng mga nakahit-hit nito ay isa raw epekto ng nasabing kemikal. Labis na nababahala ang ama ng bata, lalo't hindi raw ito ang unang pagkakataong gumamit ang anak ng hinihinalang tuklaw. Nangisay po siya kasi nakita ko siya manggulo ng bahay. Yung bumagsak siya na parang kala mo tumumba na Agad pinaimbestigahan ng barangay ang nangyari. Saan galing yan at sino ang nag-susupply dito niyan, no? Nagulat kami at naalarma kami. Yung nangyari dun sa bata, this is the first time, no, na nagkagano na meron na pala dito. Ipinatawag ng barangay ang mga batang nag-abot ng tuklaw sa biktima, pati kanilang mga magulang. Dito na lamang meron pa daw ibang grade 5 students na gumagamit rin ng tuklaw. Tukoy na rin daw ng barangay ang nag-supply ng nasabing tuklaw sa mga bata. They are adult, pero na-target nila yung mga minor talaga. Kung makikita mo, bakit 3, 5, 6 ang sinusuplayan, puro minor. Diba? Hindi ka namin titigilan, mahuli ka lang po namin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Sa unang pagkakataon, may nagsauli ng pera kaugnay ng flood control scandal. Mahigit 100 milyong piso ang ibinalik sa gobyerno ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Pero wala pa yan sa kalahati ng umano'y nakubra niya ayon sa Justice Department. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang bulto-bultong tigi 1,000 pisong ito ang unang perang isinauli sa gobyerno 4 na buwan matapos pumutok ang flood control scandal. Ang kabuuan 110 million pesos. Isinauli ito ni Henry Alcantara, ang sinibak na district engineer ng DPWH Bulacan. Humarap siya kanina sa DOJ pero tumangging magkomento sa media. Maayos naman po siya, in high spirits kasi nga excited din siya na ibalik talaga itong pera to kasi nga parang sabi niya ito na lang ang matutulong niya para sa bayan. So gusto rin niya naman ibalik talaga yung mga nakuha niya. Ito ay pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Diyan sa sinasabi mong pagsisisi, meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganito. Teka, hindi naman sa'yo yan. Ibalik mo sa bayan. Ito po ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera o perang hindi kanla, pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. Ikinarga sa mga armored vehicle ang isinauling pera para dalhin sa Land Bank of the Philippines. Doon bibilangin ang pera at susuriin kung may counterfeit o peking bills. Sunod naman itong ito-turn over sa Bureau of the Treasury para maibalik sa kaban ng gobyerno. Sa pagtutuos ng DOJ, aabot sa 300 million pesos ang dapat maibalik na pera ni Alcantara. Kaya may susuli pa nilang pera si Alcantara sa Disyembre. Pag sinabi niya, halimbawa, nag-deliver ako ng ganito, diba? Nag-deliver ako ng total na 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitang 2%. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution.
Ayon sa DOJ, magsasauli rin ng pera si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na aabot sa 1 bilyong piso. Sina Bernardo at Alcantara ay provisionally admitted na sa WPP o Witness Protection Program. Sabi ngayon ng DOJ sa 5 flood control cases, 3 na yung submitted for resolution. Ibig sabihin, titimbangin na ng mga piskal kung may sapat bang ebidensya para paharapin sa mga kaso sa korte yung mga inirereklamong dating opisyal ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andala, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, humingi tayo ng update ngayon sa labas ng International Criminal Court sa The Hague. Naroon si GMA Integrated News stringer Andy Peñafuerte. Andy. Magandang gabi sa Pilipinas, Emil, at 11:49 AM na dito sa tapat ng ICC dito sa The Hague at nag-iyakan yung mga taga-suporta ng dating Pangulo nung marinig nila na rejected yung 3 appeals ng defense camp at anila sumisigaw sila ng hustisya dahil nga raw hindi raw makatarungan na i-reject ng appeals chamber yung apela ng dating Pangulo. Andy, ilarawan mo sa amin ano ang sitwasyon dyan sa labas ng ICC. Marami ba tayong mga kababayang taga-suporta ng dating Pangulo, pati ng mga kontra sa kanya? Emil, sa ngayon, hindi ko masyado marinig yung tanong mo, pero yung dito sa labas ng ICC, mangilan-ngilan yung mga taga-suporta na dumating. Hindi siya ganong karami tulad nung Marso, nung dumating dito sa ICC ang dating Pangulo, dito sa The Hague ang dating Pangulo. At mayroong mga taga-Netherlands, Belgium, at iba pang kalapit na bansa sa Europa na mga dumalo dito. Meron din mga nanggaling daw sa Canada at sa Amerika. Kanina, bago magsimula yung judgment, 10:30 sinimulan ng mga taga-suporta ng isang dasal dito sa tapat ng ICC. Sabay sabi na nilalambas umano sila dahil sa kanilang pagsuporta sa dating Pangulo. At kabilang din sa mga pumunta o mga narito na nag-abang sa labas ng ICC si dating presidential spokesperson Harry Roque. At nagbibigay siya ng mga update dun sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Bukod kay dating presidential spokesperson Harry Roque, Andy, sinong kaanak ng mga Duterte ang namataan mong nariyan ngayon? Nandyan din daw kasi yung apo ng dating Pangulo na si Representative Omar Duterte. Babalikan po natin si Andy Peñafuerte mula riyan sa labas po ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa ibang balita, ginalugad ng mga pulis at ahente ng NBI ang isang hotel para lang maisilbi ang arrest warrant sa 3 opisyal ng SunWest Incorporated na pinaniniwala ang nagtago roon. Kaugnay po yan ng umunoy substandard na proyekto kontra baha ng kumpanya sa Oriental Mindoro. Nakatutok si June Veneracion. Mahigit 100 pulis at NBI agents ang pumalibot sa 10 palapag na hotel na ito sa Pasay City. Ang kanilang misyon, isilbi ang warrant of arrest laban kina Consuelo Daito Aldon, Anthony Lingo at Noel Yapcao. Mga opisyal sila ng SunWest Incorporated na kasama sa mga dawit sa umano'y substandard na 289 million peso road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro. We received an information yesterday wherein itong hotel is one of their subsidiary owner, ang SunWest. And based doon sa information is dito itinago, dito nagtago. Ang sabi is it's either nasa kitchen or nasa housekeeping. Matapos makipag-ugnayan sa hotel management ay napasok na ng PNP at NBI ang hotel. Sinuyod nila ang bawat sulok ng hotel at pinasok ang mga kwarto mula baba hanggang taas.
Full cooperation naman ang ibinigay ng ilang hotel guests sa mga arresting team. Pasensya na naman. Sige po ma'am, thank you po. Pero pagkatapos ng isang oras, lumabas na ng hotel ang mga pulis at NBI agent. We have searched room by rooms, floor by floors, and unfortunately wala tayong nakita. But again, hindi dito nagtatapos yung ating paghahanap. Sa 16 na inisyuhan ng warrant of arrest sa Sandigan Bayan, 7 pa ang pinaghahanap, kabilang si dating Congressman Zaldico na matagal nang nasa labas ng Pilipinas. They have the resources. Pwede silang magpalipat-lipat. Kagaya ngayon, baka lumipat na naman sila sa ibang properties nila. Para sa PNP, wala na mas magandang gawin ng mga pinaghahanap na akusado kundi ang sumuko dahil darating din ang araw na mahuhuli din sila. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.